Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuluyan nang hindi mapapakinabangan ang ilang struktura sa Davao Oriental. Kasunod ng dalawang malakas na lindol na tumama roon itong Biyernes. Kabilang dyan ang isang parokya sa bayan ng Manay, gayon din ang isang paaralan na hindi na magagamit ng mahigit 1,000 estudyante. At mga kapuso, kabi-kabila nga ang mga tumambad na pinsala ng pagyanig ng maglibot ako rito sa bayan po ng Manay na itinuturing na ground zero ng lindol. Marami po akong nakausap na nawalan ng tirahan. Hudyat ang pagtakbo ng mga estudyante palabas ng kani-kanilang silid sa Manay National High School sa Davao Oriental sa idinulot na pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol sa probinsya nitong Biyernes. May mga estudyante pang nagtakbuhan papasok ng classroom pero kalaunay naglabasan din. Sa lakas ng lindol, nagbuwala na ang mga computer at ibang gamit sa laboratory. Sa isa pang silid, may mga estudyanteng nag-duck, cover and hold pero kumaripas din ang takbo paalis, sabay ng isa-isang pagbagsak ng mga gamit sa loob. Ang mga tao sa gymnasium ng eskwelahan, kitang-kitang nagpulasan ng maramdaman ng malakas na pagyanig. Ang pinsalang iniwan ng lindol sa eskwelahan, mababakas sa nasira nitong istruktura. Ito ang Manay National High School. Isa po sa mga napinsala ng malakas na pagyanig noong isang linggo. Ito po ang itsura ng pasilyo, pati ang loob ng mga classroom. Mga kapuso, makikitang naiwan pa ang mga gamit ng mga estudyante sa loob na sinasabing naglabasan ng maganap ang lindol pasado alas 9 ng umaga noong isang linggo. Mahigit 1,300 na mga mag-aaral ang hindi nakakapasok ngayon dahil po yung mismong gusali na ito, kung nasaan naroon ang aming drone camera, kailangan daw sumailalim sa retrofitting. Pansamantala mga kapuso, ito munang gusali sa aking likuran ang gagamitin ng mga estudyante para makapag-klase. Huwag lamang maapektuhan ang kanilang pagpasok sa eskwelahan. Request na lang kami ng yung MDRR sa munisipyo. Opo. Na kung pwede sila lang sana yung papasok doon sa loob para makuha yung mga gamit ng mga bata kasi nandoon daw yung mga cellphones nila. Okay. Nakipag-away na yung mga parents na iba, yung mga estudyante. Sana maintindihan din kami. Isa pa sa napadapa ng magkasunod na lindol sa Manay, Davao Oriental, ang rectory ng San Ignacio de Loyola Parish. May permission na pwede na dito magdaos ng visa. Every Sunday pwede na kasi safe ito. O yung sarap ng mga engineer. Ang damage ang total damage dito sa area mo ay yung rectory. Yung rectory. Nasaan yun? Nasa kabila po. Okay. Mga kapuso, yung rectory, ito po yung silid tulugan, ito yung tiraan ng ating mga pare dito ko sa parokya. Dito rin ho sila tumatanggap ng mga bisita. Padre, tutulong mo sa akin, nasaan ho yun? Tatlong palapag po ang structure na ito. Padre, ano ang binabanggit sa inyo? Ito ba'y pwede pang pakinabangan po? Na hindi na po kasi sabi ng mga engineers talagang siya, subject for demolition na talagang. Nakapagbanggit ba sa inyo? Magkano ang alaga mo kailanganin para ko ma-reconstruct ito? I think more or less mga 8 million. Ang ilang bahay naman sa isang bahagi ng barangay San Ignacio, muntik nang magulungan ng gumuhong bato mula sa kabundukan. Mga kapuso, ako po'y narito ngayon sa National Highway. Sakop po ito ng Manay, Davao Oriental. Kung inyong makikita, kinukumpuni na po ng mga taga Davao Oriental Electric Cooperative ang linya ng kuryente. Matapos po itong mapinsala, dulot ng pagbagsak ng malaking bato na yan na nasa aking likuran. Ang binabanggit ng mga residente, galing yan doon sa kabundukan na iyon. Buti mga kapuso, lumihis ang bato at hindi ho nabagsakan yung ating mga kababayang naninirahan dito ho sa paanan. Pero sa lakas ng pagyanig, hindi ho nakaligtas yung kanilang pader. Bumagsak ho yung bahagi ng pader na kanilang bahay dito ho sa kanilang bakuran. Noong na time po na yun, nandun po kami sa loob, and then paglabas po agad, lumabas po agad kami kasi napakalakas po talaga. And then natakot po kami, baka po mahulugan kami ng kung ano dyan sa loob. Ilang minuto po, ay bumagsak agad yung malaking bato ron. Buti na lang po hindi tumama rito sa amin kasi prone po talaga rito ng malaking bato. Maging ang opisina ng DENR Senro Manay napuruhan. Yung isang building namin sa admin building namin is
hindi na hindi na operational. So ang ibang naka-office dito inilipat namin doon sa isa naming building. May nararamdaman pa rin ho ba kayong mga aftershock? Mayroon pa rin sir kami nararamdaman ngayon. Wala nang back. Balik tayo, Mel, Vicky, dito sa parokya ng San Ignacio de Loyola at nasa likuran ko nga po ang rectory. Ang tatlong palapag na istruktura, gusali na nagsisilbing tirahan po ng mga pari. At kung inyo ho makikita, binakate na ho ng mga naninirahang mga kasama natin dito sa simbahan ang naturang istruktura. Kailangan daw ho ng 8 to 10 million pesos para ma-reconstruct ang structure na ito. Sa pansamantala, Mel, Vicky, naninirahan yung mga pari, pati na yung ilan sa mga taong simbahang nariyan dati sa rectory, dito mismo sa gilid ko lamang, sa gilid ng simbahan. At wala talaga silang silid na nagagamit ngayon, kundi yung pasilyo ng simbahan dito sa gilid. Balik muna sa inyo dyan, Mel, Vicky.